B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 6, Salakay sa Eagle Camp. Nauna si Ipe. Tahimik na tinungo nito ang sleeping quarters ng kampo. Sumunod si Ungol na pumunta sa laboratory. Si Aldo ang nagtungo sa opisina. Kahit patay ang ilaw ay sinilip pa rin niya ang loob mula sa bintana. Tulad ng inaasahan ay walang tao ron. Ilang sandali lamang at nagbalik ang dalawa sa kinaroroonan ni Aldo. "May nakita ka, Ungol?" tanong ni Aldo. Umiling ang tinanong. "Ang main switch ng kuryente, napatay mo na?" Tumango si Ungol. Hinarap ni Aldo si Ipe. "Bossing, tulog na tulog ang nasa loob. Naghihilik pa nga," bulong ni Ipe. "Tamang lahat ang tip sa atin ni Rico," masayang sabi ni Aldo. "Ipe, kunin muna ang bag sa guardhouse." Agad na tumalima ang inutusan. Saglit lamang at nakabalik na si Ipe. "Bossing," anito na inilalabas mula sa bag ang isang baril na mas malaki kaysa sa pangkaraniwang revolver. "Etong triangular gun mo." "Tranquilizer gun, bopol," bulalas ni Aldo kasabay ng pagbato kay Ipe. "Ingles ka pa kasi ng Ingles, palyado ka naman." Ininspeksyon ni Aldo ang bala ng baril na iyon bago muling isinilid sa bag. Darts ang bala nun at hindi tingga. Kaya ang sinumang tamaan ay makakatulog ng mahimbing dahil parang naturukan ng pampatulog. "Okay, pasukin na natin ang quarters." Tahimik na narating ng tatlo ang pakay. Pumwesto sa gawing kanan ng pinto si Ipe. Si Ungol ay nasa harapan mismo tumayo. Nasa likuran nila si Aldo. Tinapik ni Aldo ang likod ni Ungol. Kumilos ang pipe. Buong lakas na tinadyakan nito ang pinto. Malakas na humampas ang pinto sa dingding na ikinagulat ng dalawang lalaking natutulog sa loob. Napabalikwas sa kama ang mga ito. "Ano bang..." Naputol na pagrereklamo ng isa dahil sinampal agad ni ito ni Ipe ng baril. Pumutok ang labi nito at tumilamsik sa puting kobre kama ang mapulang dugo. Biglang hinila itong patayo ni Ipe at pinilipit ang kanang braso sa likod. Napangiwi sa sakit ang pobre. Ang kasama nito ay hindi nakaimik dahil mabilis na naisalya ni Ungol sa sahig. Nakadapa ito habang buong diin na tinatapakan ni Ungol sa leeg para hindi makatayo. Ilang sandali ang pinalipas ni Aldo bago siya pumasok sa kwarto at kampanteng naupo sa kama. "Narito ako para kunin ang mga agila na kanino ang susi ng kulungan." Napakunot noo ang dalawang bihag. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Parehong hindi nakakibo, walang nagsasalita. "Mainipin akong tao," inis na sabi ni Aldo. "Minsan ko lang uulitin ang tanong ko. Sinong may hawak ng susi?" Nang wala pa rin sumasagot, ay marahas na ikinasa ni Aldo ang hawak na baril. Dinukwang niya ang lalaking nakadapa sa sahig at tinutukan ito sa pagitan ng mga mata. Sindak na namilog ang mga mata ng lalaki. "Hanggang 3, maikling sabi ni Aldo. 1, 2, Ako! Sigaw ng bihag ni Ipe. "Ako! Pero nasa opisina ni manager. Wala rito." Lihim na napangiti si Aldo. "Pwes, kunin." Anito kasunod ng pagsenyas kay Ipe. "Huwag kang magkakamali ng kilos at hindi lang labi mo ang papuputukin ko," bulong ni Ipe sa lalaki bago binitawan ang braso nito. Nang makalabas si na Ipe, ay kinuha ni Aldo ang tranquilizer gun. Walang kaabog-abog na binaril nito sa puwit ang lalaking nasa sahig. Bumaon ang dart sa kalamnan nito kasunod ng impit na pag-ungol ng tinamaan. Ilang minuto pa at tumirik na ang mga mata ng lalaki. Nawala na ito ng malay.
Nang matiyak na tulog na nga ang lalaki, ay binunot ni Ungol ang dart. Inihiga niya ang lalaki sa kama at inayos na parang himbing na natutulog. Kinumutan niya pa ito. Pagkatapos ay tumayo si Ungol sa pinto habang binabalahan ulit ni Aldo ng dart ang baril. Malapad namang napangisi si Ipe nang iabot ng lalaki ang isang bungkos ng susi. Nasa tanggapan sila ng camp manager at palabas na sila ng kwarto nang may napansin si Ipe na itim na bagay sa tabi ng telepono. Kamera at tipong mamahalin. Tigil, huwag kang lilingon. Utos niyon sa lalaki na hindi inaalis ang nakatutok na baril. Kinuha niyo ng kamera. Leica ang tatak at gawa sa Germany. Natutuwang pansin ni Ipe. Madaling maibebenta iyon. Pang good time habang naghihintay sa parte sa mga agila. At hindi niyon hahatian sina Aldo at Ungol. Lakad! Utos ni Ipe sa lalaki. Isa-isang pinabuksan ni Ipe sa bihag ang mga kandado ng mga kulungan. Ngunit bago sila bumalik sa quarters, ay itinago ni Ipe sa labas ang kamerang ninakaw. Ayos na, bossing! Ulat ni Ipe kay Aldo. Pagkasabi niyon ay niyapos agad ni Ungol mula sa likuran ang lalaking kasama ni Ipe. Pinaputokan ni Aldo ito. Bumaon ang dart sa hita ng lalaki. Sandaling nanlaban ng lalaki sa pagkakayapos ni Ungol. Ngunit hindi nito kayang labanan ang gamot na dumadaloy sa katawan. Unti-unting nanlambot ang lalaki at nawalan na rin ito ng malay. At gaya ng nauna, inihiga rin ni Ungol ang ikalawang lalaki. Ayos na yan, Ungol, sabi ni Aldo. Kunin mo ang pick-up at ipasok mo na sa compound. Ibinuhos ni Ipe ang laman ng dala nilang bag. Nahulog ang 6 na rolyo ng electrical tapes, 2 flashlights, mga busilkong yari sa itim na tela at isang maliit na kahon. Mabilis na dinampot ni Ipe ang mga electrical tapes. Sumunod ay ibinulsa ng lalaki ang mga bolsiko. Binuksan ni Aldo ang kahon na naglalaman ng 20 piraso ng dart. Bago niya ibinala sa baril ang isa ay tiniyak niya munang tama ang dosage ng gamot na nakakarga sa dart. Binasa ni Aldo ang nakasulat sa dart. 4.5 mg, volume IM. Si Pag-asa ang buena mano natin, Ipe. Nakangising baling ni Aldo sa kasama. Iniwan nilang nagsasagutan ng mga hilik ang 2 kawani ng kampo. Mabilis na tinungo ng 2 ang kulungan ni Pag-asa. Marahang binuksan nila ang pinto ng kulungan upang hindi mabulabog ang ibon. Habang iniilawan ni Ipe ng lente ang kinaroroonan ng agila, ay binaril iyon ni Aldo sa pagdadalhan nilang taguan. Sa ganitong paraan ay hindi makakakita ang ibon pagkagising nito sa pagdadalhan nilang taguan. Galit ang mga agila sa kapwa-agila, lalo na't magkakalapit lamang ang mga hawla nito. Mag-aaway ang mga ito at baka masaktan. Hindi naman talagang iniintindi ni Aldo ang kapakanan ng mga ibon. Tinitiyak lamang niya na walang masasaktang agila hanggang hindi pa natutubos. Kakatapos pa lamang ni Ipe nang pumasok si Ungol. Binuhat nito ang walang malay na agila at dinala iyon sa sasakyan. Mabilis namang nagtungo sa susunod na kulungan sina Aldo at Ipe. Naisakay na ang lahat ng agila sa likod ng pulang pick-up ni na Aldo. Nakaupo si Ipe sa likod ng manibela. Nasa tabi niyon si Aldo. Hinigpitan muna ni Ungol ang tali ng trapal na nakasaklob sa likod ng sasakyan bago ito pumwesto sa likuran. Mabilis na humarurot palabas ng compound ang sasakyan. Lingid sa mga kasama ay nasa paanan ni Ipe ang ninakaw niyong kamera. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng guardhouse. Lumabas si Ungol at binuhat papasok ng sasakyan ang mahihulupang si Rico. Kahit umiikot ang paningin, pilit na inaninag ni Rico ang mga hugis na nakikita. Nagtaka pa ang gwardya nang makaramdam ng matulis na bagay na bumaon sa kanang braso. Bumigat ang talukap ng mga mata ni Rico at muling nagdilim ang kapaligiran ng lalaki. Saan ba natin dadalhin si Rico, bossing? Tanong ni Ipe habang nagmamaneho patungo sa kanilang kuta. Sa palagay mo ba,
Para saan ang malaking kulungang ipinagawa ko sa inyo? Nakangising sagot, tanong niya. Bakit ba isasama pa rin natin si Rico? Pilit pa rin ang nagmamaneho. Ipe, bukod kay Rico, wala nang nakakaalam na tayo ang tumira sa Eagle Camp. At dahil mawawala si Rico, siya ang magiging primary suspect ng mga pulis. Ni hindi tayo kailangang magtago sa bundok. Malayang makakapasyal tayo sa downtown.